ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ganun din po kami mga guro, mga magulang at kapatid. Nararanasan po namin kung gaano kahirap ang buhay. At marahil sa mga tao narito, nakakaranas po tayo ng kabigatan. Tama po ba? Kabigatan sa pamilya, kabigatan sa suliranin, at para bang minsan, gustong-gusto mo nang bumitaw. Pero po ang sa gabi pong ito, nais po ng Diyos na makaranas daw po tayo ng tunay na kapahingahan. Sino po dito gusto magkaroon ng tunay na kapahingahan? Amen. Tama po ba? Sabi po ng awit 127 verse 2, ang sabi niya po doon, ako'y gigising ng maagang maaga. No, gigising daw po ng maagang maaga at matutulog ng gabing-gabi para sa mutyang tinapay na kanyang kakainin. Alam niyo po, bisan, ulit-ulit lang ang buhay. Matutulog, gigising, matutulog, gigising, matutulog, gigising, kakain, matutulog. Hanggang sa makita po natin na patuloy na tayong nilamon ng sistema ng mundong ito. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, merong isang bagay na nabasa po ko sa Biblia na ang pangalan niya po ay Marta. Siya po yung nag-invite sa Panginoong Kristo upang paanyayahan at magsalita po ang Panginoon. Subalit sa kanyang pag-invite, hindi niya po napakinggan yung salita ng Diyos. Si Marta po ay bising-bising gumagawa doon sa likod. Nagluluto, naglilinis, nag-aasikaso, nakikipagkwentuhan, para po saan? Sa gawain po ng Panginoon. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang isang bagay na makinig sa salita ng Diyos. Hello, may tao pa po ba? Alam niyo po, sabi po ng Lucas 11:28, baba ko na nga po, ibisado naman po natin ano. Sa Lucas 11:28, ang sabi po niya, blessed is the man who hear the word of God and keep it. Mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tinutupad ito. Nakalimutan ni Maria ang isang bagay na dapat niyang makita at mapakinggan nung araw na yon. Sabi ni Maria, sabi ni Marta, Panginoon, pagalitan niyo naman yan si Maria. Sabi, pagalitan niyo naman yan si Maria sapagkat wala siyang ginagawa kundi nakikinig lang sa'yo. Busy-busy kami sa pagluluto, busy-busy kami sa mga ginagawa, ngunit si Maria ay nakikinig lang sa'yo. Sabi ni Marta, di ba minsan pag pagod na pagod tayo, nagdadabog tayo sa bahay? Parang wala akong kausap. Di ba pag pagod na pagod, ano ba namang klaseng buhay ito? Parang napakahirap, parang napakabigat. Ako na nga nagurong, ako pa naglinis, ako pa nagsayang, ako pa nagluto, ako pa naglaba. Parang wala akong kausap. Buti ako, hindi ako ganun. Hallelujah. Amen ba? Parang lahat na lang. Ginagawa mo sa buhay. Parang ganun. At pagka ganun ginagawa po natin, parang pagod na pagod po tayo. At minsan nakalilimutan natin ng isang bagay, ang mamahinga. Sabi mo sa katabi, ang mamahinga. Tama? Minsan, mga magulang at kapatid, namamahinga na lang po tayo pagka po tayo'y wala ng lakas. Sabi mo sa katabi mo, ano ba naman ang hinahabol mo sa buhay? Mayaman ka na? Amen. Parang wala akong kausap. Ano ba naman ang habol mo? Hello? May tama mo ba mga magulang at kapatid? Habol ka ng habol sa isang bagay na parang wala namang katapusan. Hinahabol mo ang isang bagay, magkasaksakin ako, magkabahay ako, maganda yan. God will bless us, oh God. Amen mo ba? Magpapalain tayo ng Panginoon, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon na mamahinga. Ang topic po natin ngayon at pamagat po natin sa gabing ito, tapang na mamahinga sa Panginoon. Pwede po ba tayo pumikit at saglit na manalangin? Abang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Bali wala po ang gawain ito kung hindi mo kami sasamahan. Lord, pahintuin mo ang mga tao na tayo ng tayo. Bigyan mo sila ng pakinig, spirit ni Maria, na magkaroon ng bagay na pakikinig sa salita mo. Sapagkat nung dumating ang Panginoong Jesucristo ay nakinig siya, nagpaterapa siya sa paanan ng Panginoon at makita Panginoon yung kababaan ng loob upang makinig ng salita ng Panginoon. Sabi mo sa Santiago 1:22, mapalad ang tao nakikinig at tumutupad ng salita mo, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, sabi mo sa 23, kung kami nakikinig lamang at hindi tinutupad ng salita mong ito'y para kami tumingin sa salamin at nakalimutan namin ang aming sarili. Amen. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na sa gabing ito, babaguhin mo ang pananaw namin sa salita mo. Babaguhin mo ang pananaw namin sa salitang
pahinga. Magkaroon kami ng tapang mamahinga sa iyo dahil sa mundong ito ay punong-puno ng pagod. Sa mundong ito, punong-puno ng kaabalahan. Sa mundong ito, punong-puno ng mga kalituhan. Kaya Lord, samahan mo kami sa gabing ito, makapagbulay ng iyong salita at patuloy na maranasan namin ang kapahingahang inaalay at ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang lahat po ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Kasi alam niyo po bakit? Napakarami pong tao pagod na pagod. Sabi mo, pagod na pagod. Hirap na hirap. Kaya minsan, nawawala po yung time po natin para sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ako po, mapaka-guilty ko po dyan. Para po akong artista. Dahil bilang isang guro, isa pa po akong pastor na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, I keep going and going. Nagbabayasal din po ako. Hindi ko na nga alam kung ano gagawin ko sa buhay ko. Pero binigyan po ako ng pagkakataon ng Lord na makapag-isip. Sabi niya, anak, courage to rest. Kahit ano kasi ang ipundar natin sa mundong ibabaw, wala po tayong madadala. Amen. Tama po ba mga magulang at kapatid? Amen. Alam niyo po ba nakatutuwa sa magkapatid, si Maria at si Marta, abay nag-aaway pa. Hello? Sabi ni Marta, abay Panginoon, bakit naman ayaw mong pagalitan yan? Bakit kinukonsinti mo nakikinig sa'yo? Samantalang ako hirap na hirap. Alam niyo mga magulang at kapatid, pansinin niyo po yung nanay. Pansinin niyo po yan. Pag pagod na pagod yan at hindi nakapagpahinga ano ginagawa niyan, nagagalit sa anak. Subukan niyo po. Subukan niyo pong pagod na pagod yan. Pero pag nakapagpahinga yan, napakasarap. Nakakain ka na ba? Dahil ako naniniwalang walang masamang ina. Amen. Tama po ba? Amen. Lalo na pag kaya relax. Lalo na pag binigyan ni tatay ng pera. Ay, amen. Relax na relax yan. Amen. Hello? Kasi nakapagpapahinga. Amen. Parang wala akong kausap dyan, mga magulang at kapatid. Tama po ba? Pag kaya may pera, pag yan sagana, maayos nakapagpapahinga sa bahay. Subukan yung walang pera yan. Nako, parang may well ka sa bahay. Hello? Apat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 . Lahat na ng mga simula hanggang dulo. Hello? Talagang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi pahinga sa buhay. Mga magulang at kapatid. Eman po ba? Kaya po ngayon, binibigay po ng Lord yung kapahingahan. Sabi po ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lubang nabibigatan at lubang nahihirapan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Libreng alok ng Diyos, mga magulang at kapatid. Libreng alok ng Diyos para magkaroon tayo ng kapahingahan. Amen. Hello? Amen. Kasi po, pagod na pagod yung puso natin. Pagod na pagod ang diwa natin. Pagod na pagod ang katawan natin. Si tatay, ilang taon na si tatay? Ito po si tatay. Tay, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? 71. Tara niyo po, 71. Tinan niyo po yung buhay po. Tatay, ano po trabaho niyo? Ano po trabaho niyo? Sabon, gumagawa ng sabon. Di mo ba? So sa edad po ni tatay, nakaranas po kayo ng kapaguran. Pagod. Tama po, di ba? Lahat po tayo ay nakararanas ng pagod. Pero meron pong regalong ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon. Isang bagay na hindi natin kayang, hindi natin kayang tanggihan. Dahil binibigay niya po sa atin ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. At ito po ay kapahingahang dulot po niya. Amen. Amen po ba? Kaya si Ma'am Baby, nung pong sumasamba siya, nakikinig siya sa salita ng Panginoon, sa tagal po namin nagkakasama, tinanggap po niya ang Panginoon bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Amen. Kaya po siya, kahit siya nandyan, kahit po siya namatay sa physical po natin, magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat yun po ang pangako ng Panginoon. Kayo po bang mga narito, kung tatanungin po natin kayo, saan po kaya tayo pupunta? Naisip niyo na po kaya ang isang destinasyon na pupuntahan po ninyo? Alam niyo po, may kwento sa Bible, napagod ho kakapayaman. Kaya namatay ho siyang mayaman. Ngunit to, nung namatay ho siya, ano ho nangyari sa kanya? Napunta ho siya sa dagat-dagatang apoy. Hello? Amen. Mga magulang at kapatid, nais po kaya natin, o meron isa pa kaya dito, na gusto pong mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sino po dito ang gustong mapunta sa naglalagablab na apoy? Tama, wala po ba? Wala po. Pero alam niyo po, may katotohanan po sa Biblia na mayroon po tayong langit at impyerno. Amen. Hello? Ay, dito po kayo. Dadaanan ko po kayo. Ayan. Amen po ba? Meron daw pong impyerno at langit. Ano sabi sa Lucas 15? Ano po sabi niya?
Merong isang mayaman at si Lazaro. Si Lazaro po ay isang mahirap na puno-puno ng sugat. Hello? Amen. Punong-puno po ng sugat at nag-aabang na lang ng mumo na kanyang kakainin. Wala na hong kapahingahan sa buhay niya. Hello? At meron ng isang mayaman na marahil nakikita. Baka nandiyan kayo, baka mayayaman din dito. Amen po ba? Meron ng isang mayaman na nakikita siyang nandun. Ngunit ano po ang malungkot? Sila po'y parehas na pumanaw. Nung pumanaw po sila mga magulang at kapatid, meron hong naging problema. Yung lalaki mayaman, napunta po ng dagat-dagat ng apoy. Sa impyerno kung tawagin natin. Hello? Pero hindi naman lahat ng mayaman pagpupunta doon. Amen. Hello? Nakataon lang ang demonstrasyon ng Bible, isang lalaki mayaman at si Lazaro. Hello? Kung magiging mayaman lang din ho tayo at doon din tayo mapupunta, huwag na ho nating asamin. Pero ang gusto ho ng Lord, isang ganap at pinagpalang buhay. Nakasama ho ang ating Panginoong sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, nakalulungkot, nandun ho siya. Nandun ho siya, nararamdaman niya yung init. Nararamdaman niyo ho yung sakit. At nararamdaman niyo ho kung gaano ho kahirap yung sinusunog. Hello? Amen. At ito po ngayon yung pinangangaral na mabuting balita. Kapag ka pala tayo namatay at wala tayong relasyon sa Panginoong sa Kristo, wala tayong tunay na kapahingahan. Amen. Alam niyo po ang sabi niya, mga magulang at kapatid? Nakita niya yun si Lazaro. Nakita niya po doon yung isang tao na punong-puno ho ng sugat. Hello? Amen. At punong-puno ho ng sugat yung kanyang nararamdaman. Pero ho doon, ang sabi ng salita ng Panginoon, inaaludo siya ng mga anghel. Amen. Amen po ba? Inaaludo po, mga magulang at kapatid. Nangyari po ngayon, ang sabi niya, ang mga Abraham, maaari po ba na papuntahin niyo po, sino? Si Lazaro, para po, dampian na ho ako ng konting tubig. Ipasok ko yung kanyang daliri sa aking bibig at idampi po sa akin ang konting tubig upang maibsan lamang ang sakit na nararamdaman na ito. Alam niyo po mga magulang at kapatid, isang taong mayaman, isang taong ma-pride, isang tao na hindi nadudumihan, ipapasok ko ng daliri niya ang isang taong napakadumi, ang daliri ng panahong nabubuhay. Imagine po niya mga magulang at kapatid, ipapasok ho yung daliri ng isang napakaduming tao sa daliri ho ng isang taong napakayaman. Para lang ho maibsan ang sakit na dulot ng kanyang nararamdaman. At mapakarami pong tao, parang si Maria, hindi mo pinibigyan ng atensyon ang salita ng Panginoon. They continue to work in His Word, no? Nagtatrabaho sila sa ganitong saganang kaya nilang gawin. Nagpapakatipagod sila at may tapang mo sila sa lahat ng kaya nilang gawin. Tipansinin niyo po ang tao, may tapang mag-aral. Sino po dito nang nag-aaral? Malakas ang loob mag-aral, tama? Hello! Papasok ng maaga, gigising ng maaga, matutulog ng gabi para lang makatapos ng project. Ang mga nanay, may tapang maglingkod sa mga anak. Amen. May tapang manahi, magtapang mag-drive, magtapang magtinda ng sabon hanggang madaling araw para lang kumita. May tapang magtrabaho. Hello! May tapang maggumawa ng report. Tama po ba? May tapang mangutang. Amen. Hello! Lahat ng tapang binibigay. Pero tapang mamahinga sa piling ng Diyos, hindi po natin nagagawa. Hello mga magulang at kapatid. Alam niyo po, kagaya niyo rin po ako nakikinig dati. Isang manginginom, isang manunugal. Hello mga magulang at kapatid. Hindi ko po ito pinagmamalaki dati. Manginginom po ako. Naninigaral din po ako. Hello, nakikipag-away din po ako. Ngunit dumating po ang punto ng buhay na binigyan po tayo ng pagkakataong ma-share ho yung mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo po bang baon na baon ako sa utang dati? Hello? Amen. Dahil wala pong kapahingahan yung isip ko. Wala pong kapahingahan yung buhay ko. Wala pong kapahingahan yung puso ko. Hello po mga magulang at kapatid. Ang pakiramdam ko para akong isang tao na naglalakbay sa isang mundo na walang katapusan. At pagdating po ng makikita natin, pasinin po natin ang lahat ng mga tao narito. Marami na po kayong kakilang nang namatay. Amen po ba? Pero marami paulit-ulit pa rin po natin hindi nakikita ang tunay na regalo ng Diyos. Ang buhay po na walang hanggan. Alam niyo po, minsan kagaya tayo ni Maria. Matapang tayo sa mundo. Hello? Ang tapang natin sa mali.
Ang tapang natin sa mga maling katwiran. Kaya nga pansinin po natin, di po ba? Maraming namatay. Naglalagay ng sapatos sa... Meron ba sila? Ayun! Hello! Tanungin niyo kung para saan. Para saan nga ba? Magtatanong tayo, para saan nga ba? Ito ba'y nakasulat sa Biblia o hindi? Hindi. Hindi. Pero bakit natin ginagawa? Dahil nakasanayan nating wala namang masama. Ngunit meron ng masama. Sabi ng Deuteronomy 18:10, huwag kasuklam-suklam mo sa Diyos ang ginagawa ng isang tao na labag sa kautusan at kalooban ng Diyos. Amen. Kaya marami pong napapagod, maraming nabibigatan, maraming lubang nahihirapan, maraming mga lito, maraming pagod, sapagkat hindi tunay nakatagpo ang tunay na aral ng Diyos. Amen. Mga magulang at kapatid, kung bubuksan lang ho natin ang salita ng Diyos, sabi ng Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, subalit sa lahat ng sa lahat ng salita na nanggagaling ho sa Panginoon. Sabi po ng Lucas 11:28, mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Panginoon at tinutupad ito. Sabi po ng Matthew 7:24, ang nakikinig at tumutupad ng salita kong ito ay may tuturing sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Na dumating ang bagyo, dumating ang mga ipo-ipo, dumating ang malakas na halahangin, ngunit nanatili po itong nakatayo. Amen. Kapatid, ano yung pinakapagod mo? Ano yung bagay na kinahihirapan mo ngayon? Utang, galit, puot, sama ng loob? Pansinin nyo, lahat ng magkakapatid nag-aaway-away sa kapirasong lupa. Hello! Nag-aaway-away sa simpleng titulo ng lupa na hindi naman natin kayang dalhin sa ating kabilang buhay. Mga magulang at kapatid, ito ang panahon para magkaroon tayo ng tunay na kapahingaan sa Panginoong sa Kristo. Let us therefore come to the boat, come in the throne of God. Magsipasok daw po tayo sa mahabaging trono ng Diyos. Amen? Paano po tayo makapapasok? Mga magulang at kapatid, maging kagaya po tayo ni Maria. Si Maria na nakinig. Si Maria na sumamba. Si Maria na tinapos ang lahat ng mga salitang bumumutawi sa bibig ng Panginoon. Sapagkat naintindihan niya kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Mga magulang at kapatid, ito si mga lamam, tumanda na po tayo. Nagkaedad na po tayo. Nakita na po natin ang lahat ng mga taong namatay, ngunit wala hong nakabalik. Ano sabi po niya Ano sabi po niya doon ng lalaki mayaman? Kung ganon, kung hindi po tayo, kung hindi niyo po kaya papuntahin dito si Lazaro, papuntahin niyo na lamang po siya. Saan? Sa aking mga kapatid. Dapat pala doon ako para naririnig din ako doon Amen po ba? Papuntahin niyo na lamang ako. Sabi niya, si Lazaro doon sa aking mga kapatid, sapagkat dito rin sila sasapit sa sinasapit ko ngayon. Mga magulang at kapatid, akala natin, ang tao dito ngayon, nagpe-pray tayo. Hello! Ang ingay yata sa loob. Thank you, Lord. Dapat pala doon ako sa loob Hello! Maraming Marta doon. Hello! Amen. Hindi ho nila nabigyan ng pagkakataon na makinig sa salita ng Diyos. Itong ginagawa ho namin to, wala hong bayad to. Ito po'y libreng kaloob na bigay ho ng Panginoon. Sabi ho ng 2 Corinthians chapter 9:15, ang kaloob ng Diyos ay libre. Hallelujah! Wala daw pong papantay sa libreng kaloob ng Diyos. Amen? Kaya nga ho, binibigay ho namin ang buhay ho namin. Kahit maghapon ho kami nagtuturo, ibinibigay po namin yan. Hallelujah! Upang marami pong taong makaabot sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Mabalik po tayo sa kwento. Ano sabi po nung lalaki mayaman? Kung ganon ang mga Abraham, kung hindi po pwede pumunta dito, si Lazaro sa akin, papuntahin nyo na lamang po siya sa aking mga kapatid, upang hindi na nila marating ang ganitong klase ng pamumuhay sa kabilang buhay. Sabi ho ng Daniel chapter 12 verse 2, there is eternal condemnation. Hello mga magulang at kapatid. There is eternal condemnation at eternal salvation. Mamimili po tayo ngayon mga magulang at kapatid. Kung tunay po tayo, sabi nila, pag nakatulog na dyan at patay na, nakapagpahinga na. Hindi po. Hindi po totoo yun. Hebreo 9:27, hallelujah, ano po sabi ng salita ng Panginoon? Minsan lang itinakda sa buhay ng tao na mamatay at ang pagkatapos ay pag-ukom. Mga magulang at kapatid, hindi po ba tayo nababahala? Yung dati po na kaya natin kontrolin yung mga anak natin, ngayon hindi na.
Di po ba kayo nababahala na ang mundo ngayon pagulo ng pagulo? Di nyo pa ba nabalitaan ngayon, nagsasaksakan sa daan? Mga kabataan, 15 years old, nagsasaksakan ng ice pick, sinasaksak sa dibdib. Hello? Hindi nyo ba nakikita nyo ngayon ang mga bata na sa cellphone? Tingnan nyo lahat ng bata, may hawak na cellphone. Kagagawan ho ng kaawayan. Dinadaya na ho tayo para di makapagpahinga. Pansinin nyo, ang lahat may hawak na na baraha. May hawak na sigarilyo. May hawak na kung ano-ano. Bakit? Ayaw ng kaaway na tayo ay makapagpahinga. Ang gusto ng kaaway, patuloy tayong masaktan. Ang gusto ng kaaway, patuloy tayong mahirapan. Ang gusto ng kaaway, patuloy tayong mapunta sa tagat-tagatang apoy. Amen po ba? Hello, ngunit ano sabi ni Abraham? Wala nang makapupunta at makababalik pa. Nandoon na ang kasulatan. Nandoon na ang mga kasulatan ng mga propeta. Nandoon na ang salita ng Diyos. Wala nang makababalik pa dyan. Hello? Kung hindi nila pakikinggan ang salita ng Panginoon, hindi na rin nila magagawang paniwalaan ng isang taong nagbalik sa kabilang buhay. Yun po ang salita ng Panginoon. Mga magulang at kapatid, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Hindi po kami nangingi na kahit anong donasyon. Hello, hindi po kami nangihingi na kahit anuman sa inyong mga puso. Hallelujah, ang hinihingi lang po namin, mga magulang at kapatid, makita niyo po na may kapahingahan sa Panginoong Kristo. Amen. Yung pagod na hirap na dinanas po natin sa kabilang buhay, huwag na po natin sanang maranasan dito. Amen. Hello, sobrang hirap po pag wala ang Panginoon. Eh paano po yung pastor? Napakamakasalanan ko po. Nang-rape po ako, nagkapatay po ako, lahat po nagawa ko. Mga magulang at kapatid. Ang pagmamahal po ng Diyos walang pinipili. Meron nga po kwento sa Bible, si Hosea, inutusan ho ng Diyos para mag-asawa po ng prostitute. Amen. Nag-asawa po siya ng isang prostitute, mga magulang at kapatid. Si Hosea, sabi niya, Hosea, anak, mag-asawa ka, puntahan mo si Gomer, pakasalan mo. Alam niyo po ba si Gomer? Isa po siyang prostitute. Ano ba yung prostitute sa Tagalog? Isang pokpok. Papangat ang masalita ng pokpok. Bayarang babae. Isa po siyang bayarang babae. Ngunit ano po ang ginawa ng Diyos? Sabi niya, pumunta ka doon kay Gomer. Pakasalan mo siya. Sabi ni Hosea, sino ba dito mga tatay? Sino dito mga tatay? Papayag ba kayo? Sige po mga pasok lang po kayo. Sige po, pasok po kayo. Pasok po kayo. Ayan. Sige po. Pasok po kayo. Sige po. Napuntalan niya. Ayan. Sino po kaya ang papayag ng isang tatay o nanay na pamangsawa niya isang Bayan. ayaw nagsabi bayaran? Si Pastor Manja, papayag ka ba na papangasawa ni Imbet isang bayarang babae? O, di ba? Mabigat. Wala akong kausap. Si brother, papayag po kaya kayo? May anak po ba kayong lalaki? Wala pa. Sino po ba may anak na lalaki dyan? Eto, tay. Papayag po ba kayo na mapangasawa nyo ay mapangasawa na anak nyo isang bayarang babae? Sabi, anak kapatid. Okay naman. Is may papayag. Pero karamihan po siguro ay Yung hindi anak po mo ba papayag? Tama po ba? Magtingin tayo sa babae. Sa babae. Eto si Pastora. Kung may anak ka po ba? Papayag po ba kayo? May anak na lalaki yan. May anak na lalaki yan. Papayag ka ba Si na Joshua. mapangasawa? Hindi. Si Joshua, diba? si Joshua. Hindi. Ako rin siguro kahit babae. Kunyari yung lalaki, kahit may anak kong lalaki siguro hindi rin ako papayag. Yung lalaki na. Hello? Kasi bakit? Masakit po sa pagkatao natin, yung anak ko natin. Alam niyang lulukuhin, tama po ba? Alam niyo po ba ang maganda doon? Pinakasalan mo niya si Gomer. Mga magulang at kapatid, yung pag-ibig ko ng Diyos, kahit po siya bayarang babae, pinakasalan mo siya. Sige po ulit, sige po. Asa po tayo, dito po tayo. Ayan, pauta po kayo dyan, makinig po kayo dyan. Amen po ba? Pinakasalan po niya. Pero ang mabigat po doon, nung pinakasalan niya, akala niya magbabago. Hello? Amen. Akala niya magbabago. Tama po ba? Sabi niya, papakasalan na kita. Magbago ka na, dito ka lang. Ako na lang ang lalaki mo, ha? Ako na lang ang mahal mo. Alam niyo po ginawa ni Gomer? Nung nagkaanak ko sila ng 3, umalis ko. Bumalik ko sa dating buhay. Hello? Maaaring ngayon din ho tayo ganun din prostitute. Tama po ba? Amen. Nung nakakilala ho tayo sa Panginoon, na makakakilala kayo ngayon, maaaring bumalik ho tayo sa dati nating buhay. Tama po? Amen.
Pero alam niyo po ba, ang pag-ibig ho ng Diyos ay walang katulad. Amen. Hello, mga magulang at kapatid. Grabe po yung magmamahal ng Lord. Piliin niyo po, kaya niya pong mahalin ang isang tao na hindi karapat-dapat para ho tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino po ba naman ako? Sino po ba naman po ako? Sino ba naman tayo para pagkukulan ng Diyos? Para masugatan mo siya, masaktan. Para ho sa pagmamahal na hindi naman tayo karapat-dapat. Amen po ba? Amen. Hello, si Gomero hindi karapat-dapat. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng Diyos? Sabi ni Hosea, sabi ng Lord kay Hosea, Hosea! Puntahan mo ang iyong asawa! Grabe, gano'ng katindi yun? Hosea, puntahan mo ang iyong asawa! Bayaran mo! Sa malaking halaga! At alam niyo po ba nung araw na yon, mga magulang at kapatid, nung araw po kasi binibili ang isang alipin. Siguro sa pamilihan ng San Miguel, pamilihan ng Gapan, humarap sa Hosea at binili niya ho sa malaking halaga yung kanyang asawa. Sabi niya siguro, asawa ko, kahit ano yung nagawa mong kasalanan, kahit ano yung dumi mo, tinatanggap pa rin kita bilang asawa ko. Wow. Grabe po yun. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ganun ho yung ginagawa sa ating ho ng Diyos ngayon. Sino po ba naman tayo? Isang hindi karapat-dapat pero ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sabi ho ng John 3:16, gayla lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya kahit sa isa niya na upang ang sino mang sumumpalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga magulang at kapatid, sa gabing ito, ang gusto ng Diyos magkaroon tayo ng tunay na kapahingahan. Maaaring sa gabing ito, hindi pa natin lubos na unawaan ang pinagsasabi ko ngayon. Pero darating ang araw, hallelujah, makikita at makuunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nakikita po natin sa Malaghoy chapter 3 verse 22 to 23, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Amen. Hallelujah, laging bago. Every time nagigising tayo, pinaalala sa atin ng Diyos kung gaano siya kabuti. Kung gaano siya kabuti sa buhay po natin. Hallelujah. Ano po? Gano'n po kahirap mag-speak sa patay. Ako po nung araw, napakahiyain ko. Hindi man lang ako makahawak ng mic. Pero nung tinatagpo po ako ng Panginoon, na narinig ko na kailangan ipamahagi ang mabuting balita ng Panginoon sapagkat ang kabayaran ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Ngunit sa libreng kaloob ng Panginoong sa Kristo ay buhay na walang hanggan. Natouch po ako. Alam niyo po, bago po ako nakakilala, na-aksidente po ako sa motor. Kunti na po akong mawala. Sabi ko, Lord, ano ba ang plano mo sa akin? Nakilala ko po si Pastora Rio. Nakakilala po ako sa Thailand. Nag-Thailand po ako. Sa kapatid ko. Born bugok pa rin ako. Pagdating ko ng Pilipinas, mas lumala pa. Nag-inom ako. Nagba-Bible study ho si Pastora Sally doon sa terrace namin. Sabi ko sa tatay ko, ano ba yan? May ginagawa ng mga born again na yan? Kanta ng kanta, iyak-iyak, tatawa-tawa. Sabi po, nagiinuman dito ng mga kaibigan ko. Kasama ko pa yung tatay ko. Kaya na ba yan? Paalisin mo nga yan si kapatid. Ba't ba na ganyan? Ano ba yan? Kung saan tayo mamamatay, gano'n tayo. Gano'n tayo, di ba? Gano'n kami. Natin kasi, katoliko ako eh. Di ba? Ano ba yung ginagawa ng kapatid na yan? Bakit ba paiyak-iyak pa sila doon? Hindi ko naiintindihan yung ginagawa ng aking kapatid. Hallelujah, pinapanalangin pala ako. Hello? Amen. Nagbibigay pala siya ng oras para sa akin. Nagbibigay pala siya ng oras para mabago yung buhay ko. Kasi wala akong direksyon. Baon na baon kami sa utang. 8 po kami magkakapatid, lahat po kami tapos mag-aral. Lahat po kami graduate, pero lahat isa po sa amin walang makaangat sa buhay. Hello? Amen. Ang pinagyayabang mo namin, yung diploma ko namin, na pag kami pupunta, lahat ko kami ganyan. Pero ang totohanan mo, wala ko kami pera. May sakit po yung nanay at tatay ko. Ako po lulong sa bisyo, lulong sa sugal, lulong sa sigarilyo. Lahat po. Natuturo po ako, walang natitira. Hello, ang pinagyayabang na lang po namin, mga magulang at kapatid, tropeyo, medalya. Pero wala po palang silbi yun, mga magulang at kapatid. Nung nakilala ko po ang Panginoon, meron nung siyang binigay sa akin. Isang bagay na kapayapaan at kapahingahan dulot niya. Hallelujah! Kaya muna itataasin natin yung kamay natin, nabibigyan natin ng pagkakataon na sumamba sa Kanya kagaya ni Maria. Hello!
Nagpapatira pa po siya. Sinasamba niya ho yung Panginoon. Binibigyan niya ho ng pagkakataon. Napakahirap pong iwasan ng anak. Hello! Parang wala akong kausap. Amen. Napakahirap po. Mga magulang at kapatid. Sino po dito uminaw? Yung mga tatay? Oh, yun. Okay ba? Pare-pares kami niyan. Oh. Hello! Pero alam niyo po ba, isang araw, bigla na lang mo akong pinainom ng kumpare ko. Hindi ko na ako kayang... Hello! Hindi ko na po kayang inumin. Nasusuka na po ako. Yung sigarilyo po, nahihilo na po ako. Bakit po? 2 Corinthians chapter 5:17, the old has gone, the new has begun. Hindi po natin kayang gawin sa ating mga sarili, kundi po kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Mga magulang at kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay laging sariwa. Hindi po ito nagkukulang. Ano, Pastor, paano yun? Hindi naman ako karapat-dapat. Romans 5:8, Christ died for us when we are sinners. Namatay ang Diyos nung hindi pa tayo karapat-dapat. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 2:8, by grace we are saved. Kaya po natin ha, sa habag ng Diyos kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, hindi po sa ating mga gawa. Ano ba yun? Aating po ba ako sa inyo para magkaroon ng kaligtasan? Hindi. Hindi ka mo kailangan umating dito. Kung gusto mo, sumamba sa bahay mo, makasasamba ka. Kung gusto mo sumamba sa inyo, makakasamba ka. Hindi mo kailangan umaten sapagkat ang tanging daan naman na sinasabi ng Biblia ay tanging Panginoong Sus lamang. Sabi ng John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. At ito po ang hindi matanggap ng karamihan. John 3:3, unless you are born again, you cannot enter in the kingdom of heaven. Hindi po masanggap yan. Kaya po bumabalik po tayo sa natin mga gawain. Nagsasabi po tayo ng mga bagay na hindi naman natin naintindihan. Hello! Alam niyo po kasi 300 years tayo nasa ako bilang teacher po. Humahanap po kayo ng Araling Panlipunan 6456. Makikita niyo po ang history. Sinako po tayo ng mga dayuhan. Hello! Nakita po doon sa history na yon. Kaya nang po tayo nagkaroon ng kamalayan dahil nagkaroon ng Suez Canal. Hello! Ito po mga nakapag-aral. Siguro mga nakapag-aral po kayo. Nagkaroon na tayo ng Suez Canal papuntang Europe, papuntang Spain. Kaya po nakapag-aral si Jose Rizal. Si Jose Rizal po nakapunta doon, sila Marciano H. Lopez. Bumalik po dito. Hello! At dala-dala po nila ang liberal na kaisipan. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na liberal thinking. Nung pagpunta po nila dito, nakita nila, bakit ba inaalipin ng mga tao? Bakit ba inaalipin ng mga ganito, ng mga dayuhan ng mga tao? Hello! Kaya po doon pala makikita nyo na po na merong magandang balita na kagad. Kaya nung pagbalik po, daan na po tayo mga kapatid. Sige po, daan po tayo. Okay lang po, sige po. Hanggang alas 12 naman po ako, binigyan ako ng oras. Amen. Hello! Sabi po niya, ano sabi niya po doon? Nung pagdating po ni Jose Rizal dito, pagbalik niya, ano sabi niya? Hindi tama ito. Hello? Nagkaroon po sila ng tinatawag na kaisipang malayang kaisipan. Kaya dahil sa Suez Canal na yun, nagkaroon po tayo ng nakapasok po ang salita ng Diyos. Hello? Kaya ang sabi niya, sa salita niya, kaya namatay siya eh. Yung layunin niya, inangat niya po yan. Kaya naging siya, ang alam kalokohan naman po ng mga Pinoy, ginawang Rizalista. Amen. Hello? Amen. Nakakilala po siya doon. Nabasa niyo po yung salita ng Diyos. Ibinigay niya po sa atin. Kaya pagpasok po ng liberal na kaisipan, nagkaroon po ng kamalayang Pilipino. Kaya gumawa po sila ng tinatawag na newspaper noon. Ang tawag po doon ay La Liga Filipina. Hello? Nagkaroon po ng dyaryo. Doon po nila isinuwalat. Kaya sa Jose Rizal, nakapag-akda po siya ng libro. Ang una ay Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Hello? Amen. Parang wala akong kausap. Amen. Amen? Kaya ngayon pala, binibigyan na po tayo ng pagkakataon. Ang salita ng Panginoon makapasok po sa atin. Pero ano po ginawa natin? Nanatili po tayo sa mga tradisyon na akala natin ay tama, na wala namang basihan. Kaya pansinin nyo, pagka may namatay, ano gagawin ho natin? Yung bata, ihakbang, tama po ba ako na? Ihakbang daw po natin. Hakbang nyo na. At para walang sumunod. Ano walang susunod? Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo kukunin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang natin alam kung kailan. Amen po ba? Maaaring mauna ko. Maaaring mauna ka. Maaaring may mauna sa atin. Hindi po natin alam. Sapagkat sila po ang may bigay ng buhay. Amen po ba? Amen. Kaya yung pag-ibig po ng Diyos, hindi po nagkukulang yan. Mga nasa labas.
tinatawag po tayo ng Panginoon upang magkaroon ng tunay na kaligtasan sa pangalan lang po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Anong sabi ni Pedro? Hindi siya nagpapabaya. Hello? Hindi siya nagpapabaya sa mga tao na inaakala nyo naman. Hindi siya nagpapabaya mga magulang kapatid. Nagpapadala siya ng mga tao, mga mensahero. Kahit hindi ganun magaling magsalita, nagpapadala siya ng mga tao upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah! Amen po ba? Amen. Nagbibigay ho siya ng isang ipainyaya sa buhay ng bawat isa upang maunawaan po natin na merong Diyos na nagmahal po sa atin. Amen? Ano po sabi ni Gomer? Ay, ng Panginoon kay Hosea, Gomer, asawa kita, tinutubos kita sa malaking halaga. Ganun din po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Tinubos niya po tayo sa malaking halaga. Dati po nag-aalay tayo ng kung ano-ano. Ngayon po meron na pong Diyos na nag-alay ng buhay alang-alang po sa atin. Napakasarap po mga magulang at kapatid na masumpungan po natin na magkaroon po tayo ng tapang na magpahinga sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sana po sa gabing ito, makita po natin, masumpungan po natin yung tapang na yon na binibigay ho sa atin ng Diyos. Amen? Sabi ho ng Roma chapter 10 verse 9, kung ipahayag ninyo sa inyong mga labi na na si Jesus ay Panginoon, namatay, nabuhay na muli, na ikatlong araw naluktok sa kanan ng Diyos, maliligtas ka. Amen po ba? Sabi po ng Gawa, chapter 4:12, walang pangalan ibinigay sa sinong ng langit na ikaliligtas ng tao. Tanging si Jesus lamang ang daan. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Hello! Ang pag-ibig po ng Diyos, napakasariwa ho niyan. Hindi yan ho nagmamalo sa buhay po natin. At tandaan po natin, sa buhay po natin, minsan lang, sabi po ng Hebrew chapter 4, pag napakinggan nyo ang salita ng Diyos, huwag nyo nang pagmatikasin ang inyong puso. Yun ho ang paalala ng Panginoon sa atin. At mga magulang at kapatid, hindi ho sapilitan ang pagtanggap sa Panginoon. Amen. Hallelujah. It is the anointing of God will flow upon you to see His goodness and mercy. Magugulat po tayo, Lord. Sino ba naman mag-aakala magsasalita ako sa patay? Sino ba naman mag-aakala magiging pastor ako? Sino ba mag-aakala magbabahagi ako ng salita ng Panginoon? Grabe, isang makasalanan. Hallelujah. Amen. Isang taong walang kayang gawin kundi kasamaan. Hello. Pero pinili ka ng Panginoon. Itinalaga ka ng Panginoon. At alam mo, sa puso mo ngayon, binibigyan at tinatawag ka ng Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 10:17, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, doon magkakaroon ng pananampalataya. Ano po ang pananampalataya? Hebrew 11:1, naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Mga magulang at kapatid, malay mo, God forbid. Hello, malay mo, last day mo ngayon. God forbid, wag naman sana. Baka mamaya masabi mong, sayang, bakit hindi ako nakinig? Sayang, bakit umalis ako? Amen. Tama? Sayang, bakit hindi ako nakinig sa poging pastor? Yo. Amen. Amen. Sayang. Yun time na yun, kinatagpo ako ng Diyos, pero pinagmatigas ko yung puso ko. Pinilit ko pa yung gusto ko. Hello? Amen. Mga magulang at kapatid, inahalay po ng Diyos yung kanyang buhay alang-alang sa atin. Amen. Amen? Wala naman ako makukuha sa inyo, hindi nyo naman ako kilala, hindi naman kita kilala. Hello? Ang binibigay ho ng Diyos ngayon, yung pagmamahal niya sa atin. Isang pagmamahal na walang papantay. 2 Corinthians chapter 9:15, ang kaloob ng Diyos ay walang kapantay. Hallelujah! Kaya kaya mong ibigay. Marcos chapter 12:30, minamahal mo siya ng buong puso, minamahal mo siya ng buong pagkatao mo, minamahal mo siya ng buong pag-iisip, ibinibigay mo yung buhay mo, sapagkat walang kapantay yung kaloob niya sa atin. Kahit kami pagod sa trabaho, basta magsasalita sa Panginoon, walang kapantay yung ibinigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Mangangaral na mabuting balita ng Panginoon, kahit napagod, kahit nahirap, kahit nahihirapan, ibinibigay ang buhay para saan? Para sa isang taong magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos. Hallelujah! Mga magulang at kapatid, God is inviting you right now, hallelujah, na makita mo siya bilang isang Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Ano sabi ng Romans chapter 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa libreng kaloob ng Panginoong Kristo ay buhay
na walang hanggan. Mga kapatid, wag tayo maging kagaya ng panahon ni Noe. Nang tumatawag ang Panginoon, walang sumakay sa arko. Mga magulang at kapatid, malay mo, this is the last calling. Sino po nakasakay na ng eroplano? Diba, pag nakasakay na ng eroplano, sasabihin doon, okay, this is the last call of flight number 3325. Tama po ba? Sabi niya doon? Oh, diba? May iwan ka. Hello? Baka mamaya may iwan ka, kapatid. Alam nyo, karaniwan sa salita ng Diyos, kaya marami nang hindi bumabalik. Dahil akala nila ang salita ng Diyos nagpapatama. Pero actually, ang salita ng Diyos, ikalawang Timothy chapter 3:16, ang salita ng Diyos ay magagamit natin sa 4 na bagay. Ang una, magpabulaanan ng mga maling aral. Magtama ng mga likong gawain. Amen ko ba? Hello? Mag-akay sa matuwid na pamumuhay. Amen ko ba? Hello, ano yun? Una, magturo ng katotohanan. Magpabulaanan ng mga maling aral. Amen? Magtama ng mga likong gawain at mag-akay sa matuwid na pamumuhay. 4 po yun. Ikalawang Timothy chapter 3 verse 16. Ngunit ang akala nila ang salita ng Diyos ay nananakit. Hindi po. Ito lang tumatagos maging sa ikabuturan ng ating mga puso. Hebrews chapter 12, 4:12. Ang salita ng Diyos, hallelujah, tumatagos maging sa ikabuturan ng ating puso. Kaya yung si Pastora Sally, yung kapatid ko, nung nalalangin sa akin at nagbahagi sa akin, tumagos sa aking puso. Nanahan sa aking puso. Amen po ba? Nakita ko kung gaano kahalaga na ako pala pagka namatay, hallelujah, maaaring sabitin ko ay impyerno o langit lamang. Amen. Kaya mga magulang at kapatid, mamimili po kayo. Daniel chapter 12 verse 2. Ano po yun? Eternal condemnation o eternal salvation. Ulitin ko po, mga mahal, eternal condemnation o eternal salvation. Hello, kung kayo po'y naglilingkod sa Panginoon sa ibang bagay, pagpatuloy niyo po. Hello, kung kayo po'y dating daan, magpatuloy kayo. Kung kayo Iglesia ni Cristo, magpatuloy kayo. Kung kayo Katoliko, magpatuloy kayo. Hello, sapagkat ako naniniwala walang relihiyon sa Pilipinas o sa buong mundo na makapaligliligtas ang tao. Ang si Jesus lamang ang daan ng katotohanan. Magbasa po kayo ng Biblia, makita niyo kung gaano kahalagang salita ng Diyos. Sapagkat napakaraming darating na pagsubok sa ating mga buhay. Madali po bang mamatayan? Ako po sundali kapatid ko namatay. Na-encounter. Namatay po siya. Nang wala sa oras. Yung nanay at tatay ko po namatay na wala sa oras. Maaga po ako naulila. Hello? Pero dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon po ng katiwasayan yung buhay ko. Sabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo lubang nahihirapan at lubang nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng Pahingahan. kapahingahan. Mga magulang at kapatid, sa araw pong ito, huwag po tayo matulad sa lalaki mayaman. Hello? Na kung saan, hindi po narinig ang salita niya. O marahil narinig, ngunit hindi binigyan ng pansin. Amen po ba? Sa mga nandyan, sa mga tao po nariyan, wala po kaming hihinging kapalit. The Lord is giving you the gift, the free gift of God. Ephesians 2:8, by the grace of God, you are saved. Amen. Hallelujah, mga magulang at kapatid. Binigyan mo tayo ng isang bagay ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon na hindi ho natin kayang bayaran. Amen. Sino magpagmamahal sa isang taong kagaya ng isang bayaran? Sa isang taong mamamatay, sa isang taong nanloko, sa isang taong na paulit-ulit ka sinasaktan. Sino kaya magmahal doon? Di ba nararanasan natin, we feel disappointed sa mga tao. Minamahal natin pero patuloy tayo sinasaktan. Number 1 na din yung anak natin. Patuloy nating minamahal pero ano ang ginagawa sa atin ng mga anak natin? Tumatambay sa kanto, nagbibilyar, maaga nag-aasawa, nag-girlfriend na maaga. Hello? Patuloy tayo sinasaktan. Pero ipinadama ho ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga magulang at kapatid, sa gabi pong ito, gusto po ng Diyos i-restore po tayo. Ang number 1 po natin, ang gusto po ng Lord, magkaroon po tayo ng tinatawag na encounter. Gusto po ng Diyos, may encounter po kayo. Nabigyan ho ng pagkakataon yung buhay ho natin na makapagpahinga sa piling niyo. Alam niyo po, nagtataka nga ako minsan Kahit sobra akong ginagawa, parang pogi ko pa rin. Amen. Hallelujah. Bakit po? Di ho malagay pera. Naranasan mo pong magkaroon, naranasan mo pong mawalan.
Pero wala po pala. Ang pinakamahalaga po sa piling ng Lord. Alam niyo po, pag nananalangin ako, Lord, sa araw-araw po, Lord, sa umagang ito, sa araw po ito, kung hindi niyo po ako sasamahan, bali wala po yung buhay ko. Kung sasamahan niyo po ako, napakasarap po ng buhay. Philippians chapter 4:13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa tulong po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Napakasarap po rin, pinadamaho ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Wala po makapagmamahal sa mga bakla, tomboy. Sabi nila, wala daw kaligtasan. Meron. Meron. Meron po. Hello. Ito si Abby. Sabi ko sa kanya, merong daan sa kaligtasan ang Panginoon. At baka meron pa po dyan mga tibo, tomboy. Inaaniyan po kay ang Panginoon. Alam niyo po, lahat tayong merong karga, merong tinatawag na puna. Ayan, eka yung tambay, ito eka yung kabit, ito eka yung ganito. Lahat tayo merong ganyan na tingin ng tao. Pero ang tingin ng Diyos sa'yo, importante ka, ginto ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Meron mo ba? Hindi kaya niyang bayaran yung pagmamahal sa'yo. Walang kapantay yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kahit ano mangyari, mahal na mahal. Kahit na lumayo ka pa, kahit tumakbo ka pa, yayakapin at yayakapin ka pa rin ng Panginoon. Mamahalin at mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat ano? Ginawa ka niya. Hinimpisan ka niya. Anak ka niya. Amen? Kaya mga magulang at kapatid, sa gabi pong ito, naniniwala po ako na kinakatakbo po kayo ng Lord. Amen po ba? Pero po ba tayong tumayo? Hallelujah. Nasa ubata sa gabi pong ito, hindi po, pwede po tayong tumayo sa lahat po. So napakinggan niyo po na mensahe po ng Panginoon sa gabing ito, kahit po yung nasa loob. Hallelujah. Hindi po napapabaya ang Panginoon. The Lord is not slack. Kagaya po ng inaakala ni naman. Sige po, Jesus is inviting you. Huwag po tayong mahiya sa katabi po natin. Kung ang Diyos po dito tumatawag sa atin ngayon, na sinasabi ng Lord, huwag mong pagmatigasin yung puso mo. Ano ba naman yung pinagmamatigas natin? Darating din ang panahon ng buhay natin na mawawala din tayo. Ano ba naman yung bagay na kukunin sa'yo ng Lord ngayon? God forbid, wag naman sana. Baka mamaya, hindi natin namalayan. Kukunin na pala tayo mamaya. God forbid, wag naman sana. Pero kung ngayon, kung kukunin po tayo, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hallelujah! Na makapanampalataya sa Kanya. Ano una po? Gusto po ng Diyos na may encounter po natin siya ngayon. Sa pamamagitan ng kapahingan. Lahat ng pagod, lahat ng hirap. John 16:33. Lahat ng lubang nabibigat at sabi niya, pinagtagumpayan ko ng sanlibutan ito. Magpakatatag ka, take heart. Sapagkat pinagtagumpay ko na ang sanlibutan ito. Kaya huwag kang matakot, magpahinga sa piling ng Diyos. Kapatid, hallelujah. Ito yung pinakamasarap mong gagawin. Yung magpahinga ka, yung magkaroon ka ng tapang para magpahinga sa piling ng Diyos. Sapagkat napakarami ayaw magpahinga. Trabaho, 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 trabaho. Walang ginawa kundi magtrabaho. Pero sa gabing ito, ang gusto ng Panginoon, maging kagaya tayo na Maria, na kapatid ni Marta, na nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Sapagkat sabi ng awit 16:11, there is in the presence of God, there is a fullness of joy. Amen. May kaligayahang bigay ng dulot ng Panginoon na hindi kayang mataros ni naman. Kapatid, kung bigat na bigat ka na, at hirap ka na sa buhay mo. Minsan yung iba nakatayo lang, minsan nakangiti lang, pero sobrang bigat na. Sobrang stress na nararamdaman. Kapatid, ang gusto ng Diyos sa gabing ito, ma-encounter ka niya. Buksan mo yung puso mo, sabi ng Pahayag 3:20, ako'y kumakatok. Hallelujah! Kundi rin ginido man ang aking tinig. Hallelujah! Sabi niya, ako'y papasok at magkasalo na kaming kakain. Nais ng Diyos, kapatid, hallelujah, na makapabilang ka sa kanyang kaharian. John chapter 1:12, ang sino mang sumumpalataya sa Panginoon ay tuturing ng anak ng Diyos. God is so good, kapatid. Yung bigat na nararamdaman mo ngayon, yung hirap na nararamdaman mo ngayon, yung kapaguran na nararamdaman mo sa mundo, pwede mong ialay sa Diyos. Pwede mong ibigay sa Kanya. Sapagkat nagbibigay siya ng tunay na kapayapaan at kagalingan at kapayapaan. Kapatid, itinapangako ng salita ng Diyos, ang sino mang lumapit sa Kanya at lubang nabibigatan, ay bibigyan niya ng kapahingahan at kapayapaan.
Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. Inaabot ka niya. Pwede ba kayo pumikit? Sa lahat po ng mga tao na kinakatagpo ng Diyos, sa mga tao naman na hindi pa kinakatagpo ng Diyos, naniniwala ko that this time, i-encounter ka ng Diyos. Opportunity na encounter ka na nakita mo ang Panginoon sa buhay mo. Pwede po tayong pumikit sa gabing ito. At damhin po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Yung kapangyarihan niya na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa puso natin. Come to the knowledge of God. Hallelujah. In the name of Jesus. Maramdaman po natin yung tunay na ligaya na dulot po ng Panginoong Jesus. Napakabuti ng Lord. Sabi po ng Lamentation chapter 3 verse 22-23, laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Sabi po ng mga ngaral chapter 12, 13 and 14, ito lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. At sa 14 po, sapagkat nababatid ng Diyos, hallelujah, maging sa tabing ang iyong mga gawa, ang iyong mga kasalanan ay sa kanyang paningin, lahat yan ay walang lihim. Kaya Panginoon, sa gabi pong ito, nandito po ang mga taong pinili mo. Itinalaga mo sa gabing ito na nangihingi po, Panginoon, ng tunay na kagalingan at kapayapaan na dulot mo. Panginoon, sa piling mo kung kami mamamatay, Panginoon, muli mo kami bubuhayin. The assurance of salvation na pagkakaloob mo sa amin. Lord, ini-encounter mo kami sa gabing ito. Lord, yung mga may sakit, karamdaman, may mga problema, may mga kabigatan, hallelujah, bigyan mo ito ng tunay na kagalingan. Pwede po ba nating hawakan ng ating mga puso? Ipanalangin po natin yung mga sukat ng puso natin. Sabi po ng Lucas 4:18, naparito ako puspos ng banal na spirito upang magpalaya sa mga bihag, sa mga may sakit, sa mga nakabilanggo. Hallelujah. Gusto ng Diyos, mapalaya po tayo. Hallelujah. Jesus set us free. Ang gusto po ng Diyos sa gabing ito, ma-encounter po niya tayo. Hallelujah. Saluhin po natin yung pagpapalang bigay niya sa atin. Sapagkat wala pong ibang bagay ay hinangad po ng Diyos sa atin na masama. Lagi pong mabuti. Kaya po sa gabing ito, God is talking to you right now. Hallelujah. God is giving you the opportunity. Hallelujah. To encounter Him right now. Ang gusto ng Diyos, hindi ka mapunta ng impyerno. Ang gusto ng Diyos, makasama ka niya sa kanyang kaharian. Kaya hawakan po natin ang ating mga puso. Sabihin po natin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Hindi po ako ng pera. Yung pagod ko po, Ang pagod ko po. tinataas ko po sa iyo. Nataas ko po sa iyo. Yung hirap po na naramdaman ko sa mundong ito, Hindi po naramdam ko sa mundo. binibigay ko po sa iyo. Binibigay ko po sa iyo. Panginoon, naniniwala po ako Naniniwala po ako sa gabi pong ito, sa gabi pong ito. lagi niyo po akong makakasama. Lagyan niyo po ako. Naniniwala po ako, Panginoon, Naniniwala po ako. sa anumang hirap na sitwasyon ng buhay ko, Sa anumang hirap na sitwasyon ng buhay. ay tinataas ko po lahat sa iyo. Tinataas ko po lahat sa iyo. Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng tunay na kapahingahan bigyan niyo po ako ng tunay na at kapayapaan. kapayapaan. Pwede po ba taas natin ang ating mga kamay? Taas po natin ang kamay. Sige po, taas po. Huwag po tayong maya. Ito po yung daan at magiging daan para po tayo makapunta at hindi po natin maranasan yung buhay sa impyerno. Taas po natin. Magkaroon po tayo ng tapag para itaas yung kamay natin. Magparahinga sa Panginoon. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ngayong gabi, Panginoon, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, isinusuko ko po ang lahat sa aking buhay. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, ikaw ang aking maging tunay na kapayapaan. In Jesus' name. Hawakan po natin ulit ang ating mga puso. Hallelujah. Sa gabi pong ito, sige po, let us feel the presence of God. Thank you, Lord. Mawit po tayo na may kagalangan before we pray right now. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hari sa buhay Ay ko,
Pusong dalisay, come on. Pusong dalisay ang nais ko. Come on, church. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Come on, hallelujah. Raise your voice to the Lord. Hallelujah. Kayo, tapang sa pagpapahinga sa Panginoon. Sa buhay ko, pusong dalisay. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Sa buhay ko. pusong dalisay. Thank you, Lord! Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Come on. Sa buhay ko. pusong dalisay. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Kapatid, sa gabi taas mo yung kamay mo, come on. Nagdideklara ko sa lahat ng may sakit at karamdaman, lahat ng may cancer, lahat ng may bukol right now. Hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hallelujah, we live by faith, not by sight. Naniniwala kami, Panginoon, na magkakaroon ng kagalingan. Come on, touch Him. Touch her right now, in Jesus' name. Yung may cancer na narito ngayon, na kinakatagpo ng Diyos, come on, speak out right now. In the name of Jesus, hallelujah. Pinapagaling ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. I declare the manifestation of the power of the Holy Spirit right now. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we come boldly to your throne right now. Lahat ng may sakit, Panginoon, sa karamdaman na ito ng cancer, pinapalayas namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Come on, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, hallelujah, na may kaguluhan sa pamilya, nagdideklara po kami ng maayos na pamilya sa pangalan ng Panginoong Kristo. In the name of Jesus, mga nagtatalo-talo sa mga pag-aari ng kanilang mga magulang, I declare, Panginoon, hallelujah, ang kabutihan mo, ang pagpapala mo, Panginoon. Hallelujah, dinideklara ko, Panginoon, hallelujah, ang mga mag-asawang may problema, Panginoon. In the name of Jesus, kayo po, Panginoon, na mag-resolve nito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sa mga anak, Panginoon, na paninaro ang ginagawa, nagdideklara ko po, Panginoon, ng deliverance right now. In the name of Jesus, Lord, ginamit mo ang pagkakataong ito upang ang lahat ay makalaya, upang ang lahat ay magkaroon ng katagumpayan. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, that you are the God, hallelujah, that can help us in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. In the name of Jesus. Lord, lahat, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman sa puso, in the name of Jesus, dinideklara po namin ang kagalingan. Sa mga matatandang narito, sa mga nagsisigarilyo, Lord, tanggalin niyo po ito sa kanilang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lahat ng umiinom, Lord, hallelujah, ng alak, ng hindi tama, Lord, tanggalin niyo po sa kanilang buhay. In the name of Jesus, lahat, Panginoon, ng mga naniniwala sa mga hindi dapat paniwalaan, tanggalin mo po, Panginoon, sa kanilang mga utak. In the name of Jesus. Lord, yung mga baklat tomboy, O God, na nakikipagtalik sa kapwa babae o lalaki, Lord, tanggalin mo ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. In the name of Jesus, hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lord, at maging sa pamilya ng tahanang ito, kay Ma'am Baby, kay Ma'am Alarcon, salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, 18 years ng sakripisyo na ibinigay niya, Panginoon, sa Eastgate. Salamat, Panginoon, sa mga taong natulungan niya. Salamat, Panginoon, sa mga taong nabigyan niya ng mabuting aral. Salamat, Panginoon, sa mga tao na inalagaan niya, Amen. kinupkup niya. Amen.
Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na napangiti niya yung mga tao nakapaligid sa Kanya. Amen. Naging totoo siya at mapagmahal. Amen. Salamat, Panginoon, dahil merong isang baby na nilagay mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Upang magkaroon ng inspirasyon sa buhay po namin. Na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen. Na maging maayos ang pakikitungo sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong sa Kristo, Lord, sa lahat ng mga naiwang kapamilya, nagdideklara po kami ngayon ng kaaliwan. Nagdideklara po kami ngayon ng kapayapaan. Nagdideklara po kami ngayon, Lord, hindi magkukulang. Ano man ang mga gastusin, sa pangalan ng Panginoong sa Kristo, you will provide, you will supply all the needs according to your riches and glory in the name of Jesus. Maging makaliping, hallelujah, sa pagmimiting ng pamilya, kung ano man ang naiwan, wag po sanang pag-away-awayan, sa pangalan ng Panginoong sa Kristo, maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. 1 Thessalonians chapter 5:18, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos. Ano man ang meron sa atin, maglalaho yan. Ngunit ang buhay na walang hanggan, mananatili po sa atin yan. Magkaroon ng aral sa gabing ito, na hindi tayo maging si Marta o sa mundo kumikilos. Maging kagaya tayo ni Maria, na patuloy na nagsumasamba at lumulod sa paanan ng Panginoon upang makapakinig ng salita niya. Lord, naniniwala po kami sa gabi nito, kami pinagtagumpay mo. Sabi nga po natin, pinagtagumpay mo po ako, Panginoon. Tagumpay mo po kami, Sabi mo, Panginoon. lakasan mo. Sapagkat walang ibang makapagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay, kundi ang tunay na Diyos lamang. Sabi mo, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Tagumpay ako ng Panginoon. Binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. Binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. Binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Pinagpala ako ng Panginoon. Pinagpala ako ng At Panginoon. higit sa lahat, Higit sa lahat. binigyan ako ng kapahingahan. Binigyan ako ng kapahingahan. Ng tunay na kapahingahan. Tunay na Na kapahingahan. nanggagaling lamang Nanggagaling sa lang Kanya. sa Kanya. In Jesus' name, In Jesus' name. ang lahat po ay masabi ng Amen. Amen. Ito po ating Bishop. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po ang pinagpala? Ayan, no? Nakaka-bless. Alam ko po, lahat tayo ay matapang na. Lahat po ba'y tumapang? Amen. Tapang na po tayo dahil nakarinig po tayo ng tapang na galing sa Diyos. At magpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong ito dahil kundi pala nagkaganito si Ma'am Baby hindi pa tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ako po ang nag-hire kay Ma'am Baby bilang principal sa Eastgate. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ni Ma'am Baby dahil po napakadami po niyang batang naturuan at alam niyo po mga batang nanggaling sa Eastgate pagdating po sa college ay mga naging cum laude, naging salutatorian, lahat po ay maganda ang mga natapos at lahat po ay mga sikat na ngayon, mga sa ibang bansa na yung mga ibang mga bata. Kaya papasalamat ako sa Diyos na naging instrumento po si Ma'am Baby. At alam ko po na malaki siyang kawalan, pero wala po tayong magagawa dahil hawak po ng Diyos ang ating mga buhay. Ang sabi nga po niya sa kanyang salita na ako ang nagbibigay, ngunit ako rin ang kumukuha. So, kaya wala po tayong pwedeng i-question sa Lord kung talagang tayo kukunin na. Kaya ngayon pong gabi ay nagpapasalamat po ang Vessel of Joy Christian Church sa lahat sa inyo na nakiisa at nakipahagi sa gawain ito. Ito po'y biglaan, di ko po alam na magkakaroon ng siya na yung pinagsalita ko. Marami po akong tagapagsalita sa patay. Andiyan pa ho si Pastora Linda, Pastor Da, Pastor Pilo, marami ho yan, matatapang ho yan. Talagang pagdating sa ganito, magsasalita ho yan. Magpapatotoo ho sila sa kabutihan ng Diyos na ginagawa niya. Tama po si Reverend Michael. Ang totoo po tayo dating mga prostitute. Makasalanan po tao, walang mabuti, wala kahit isa. Pero kahit tayo makasalanan, minahalo tayo ng Diyos. Kahit po standby, mahal na mahal ng Diyos, di ba?
Ang standby, wala naman trabaho. Pero kumakain, nakakapagsugal pa yun. Nabisyo pa. Pero buhay pa. Ganun nung mapagmahal ang Diyos. Hindi lang mo natin na napapansin yun, pero ganun nung mabuti Diyos. Halimbawa, nagkasakit ka, wala kang pambayad, pero alam nyo, makakalabas mo kayo ng ospital. Gagawa at gagawa ko ng paraan ng Diyos para makabayad tayo ng ospital. Hindi lang ko natin naiintindihan, pero ganun no ang pag-ibig ng Diyos. Mabuti siya. At sa tamang panahon, sa tamang oras, nandun siya lagi. Hindi lang ko natin na-appreciate. Pero salamat po ngayong gabi, nagkaroon tayo ng liwanag. At alam ko po na ang liwanag na ito ay hindi lang ngayon. Sana may pagpatuloy niyo po yan. Kung meron po kayong mga panahon, meron po kami dyan sa Bantog, meron kami sa Biclan, meron kami sa Pinambaran, meron kami sa Barjas, meron kami sa Carita. Halos, Biak na Bato, Garlang, Arsinas, marami pong magpupunta para kung gusto nyo magpatuloy makinig. Wala pong bayad, libre. Sabi ng Lord, binigay sa inyo ng libre, paglingkod nyo ng libre. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay dadako na po tayo sa closing. Andiyan ba si Lou? Andiyan ba? Ala? Muli po ay inaanyak po tayo sa huling pagkakataon tumayo para sa closing prayer. Awit po tayo na isang maiksing awitin. Sabihin natin sa Lord, buhay ko. Sige, magawa ka naman yan tumayo. Bigay po natin sa Lord ang ating buhay ngayon. Sa Kanya po yan, di po sa inyo yan. Buhay ko galing sa'yo. Ay, thank you, Lord. Sa'yo iaalay, O Diyos, gamitin mo. Anhin ko pa ang mabuhay sa mundo. Kung ako naman mawalay sa iyo, Kristo, ang nais ko lumagi sa piling mo. pagkat sa'yo may kagalakan ako. For the last time, sabihin mo natin, dahil sa'yo galing ang buhay ko. Pagkat sa'yo galing ang buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa bawat salita na dinala niyo po sa aming kalagitnaan. Alam po namin na may mga tao pagpunta sa iyo bagong kapanganakan at sa mga bagong kaligtasan. Hindi po mawawalan ng saysay ang gabi ito dahil ang kapangyarihan niyo po ang mag-ahari, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Patuloy mo silang kausapin, patuloy mo silang bigyan ng kapayapaan, tapang na makapanampalataya sa iyo. At tinataas din po namin ng pamilya Alarcon at ang Mananghaya family. Amen. Panginoon, na ang kaaliwan ay magmula sa iyo ang maranasan po nila. Sapagkat hindi po namin sila kayang aliwin, pero ang presensya niyo po kayang umaliw sa kanila.
ang iyong masaganang pag-ibig at pagmamahal ang maranasan po nila. Sa mga nakinig at sa mga tumanggap, i-bless niyo po sila, pagpalain mo sila. At yung sa mga tumanggap ng mga kagalingan, palayain niyo po sila. At maranasan po nila ito, hindi lang ngayong gabi, kundi sa habang ikaw sa iyong muling pagbabalik, makita ka nila at masumpungan nila na meron Diyos nagmamahal at nagliligtas sa kanila. Amen. Give you praise, hallelujah, glory. In the mighty name of Jesus Christ, lahat po ng pinagpala magsabi niya yun. Amen.